Usapang dekalidad na edukasyon? Tara, usap tayo. Ako si Teacher Carla at alam niyo ba na tayo ay patungo na sa bagong kabanata ng edukasyon dito sa ating bansa? Opo, dahil ito ay naumpisahan na ng Department of Education ang Project Bukas. Pero ano nga ba ang Project Bukas? Ang Project Bukas ay isa sa mga open data initiative ng DepEd. Ito ang matibay na pangako ng kagawaran kung saan magbibigay daan ng mga data tungo sa kinabukasan ng sama-samang kumikilos. Layunin ng kagawaran na i-disclose ang mga crucial data gaya ng school characteristics and learning outcomes. Ang pagsisikap na ito ay nagpapakita ng dedikasyon sa pagiging bukas at accountability sa publiko. Sino-sino nga ba ang magkakatuwang sa initiative na ito? Ang Project Bukas ay nagpapakita ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya at sektor. Ang inisyatibong ito ay inulunsad kasama ang aming mga katuwang, ang Department of Budget and Management, Philippine Open Government Partnership Secretariat, mga private institutions, mga universities, mga civil society organizations, iba't ibang research and development groups, at ang Evidence for Education Coalition. Kasama din ng Senado, ang House of Representatives at ang lokal na pamahalaan na nagpapakita ng suporta sa proyektong ito. Ang sama-samang pagsisikap na ito ang pundasyon ng Project Bukas. Alam kong maraming magtatanong kung ano bang specific data ang magiging available sa Project Bukas. Katulad nga ng nabanggit ko kanina, ipapakita ng Project Bukas ang mga school characteristics and learning outcomes. Sa ilalim ng school characteristics, ang mga impormasyon na i-disclose ay ang mga sumusunod: enrollment figures, number of schools, school inventory, school ratio, WASH o ang water, sanitation, and hygiene supply, the MOOE o ang school maintenance and operating expenses, comprehensive master list of school, at ang data on water and electricity supply. Para naman sa learning outcomes, isa sa publiko ang resulta ng National Achievement Test at ng Early Language Literacy and Numeracy Assessment ng school year 2023 to 2024. Dito, maipapakita ang performance ng bawat school. Sa dami ng data na ipapakita sa Project Bukas, isa sa pinakamahalagang tanong ay, paano nga ba mai-interpret ang mga data na ito? Mayroong technical notes na accessible din para sa publiko upang matiyak ang tama at wastong pag-unawa sa data. Ang mga dokumentong ito ay nagpapaliwanag ng konteksto ng data at ang pamamaraan sa pagkolekta. Bukod pa rito, ipapamahagi din ang mga analysis briefs na magbibigay ng mga mahalagang and descriptive analysis batay sa data. Panghuli, ating isaalang-alang paano nga ba tunay na makikinabang ang mga stakeholders at ang mas malawak na publiko mula sa Project Bukas. Ang Project Bukas ay idinisenyo upang palakasin ang pakikilahok ng mga stakeholders sa edukasyon. Sa pamamagitan ng Project Bukas, maaari nang suriin ng mga magulang ang performance ng mga paaralan at maaari na din nilang matukoy kung anong lugar ang nangangailangan pa ng tulong at suporta, kung saan mas magiging aktibo silang kalahok ng edukasyon ng kanilang mga anak. Ang mga organizations na nakatuon sa pagsuporta sa edukasyon ay maaari na nilang magamit ang mga data upang matukoy nila ang mga paaralan na nangangailangan pa ng intervention. Sa huli, layunin ng Project Bukas na bigyan ng kakayahan ng bawat Pilipino ng mas epektibong maging parte ng patuloy ng pagpapaunlad at pagpapabuti ng edukasyon. Ang Project Bukas ay kumakatawan sa mas malaking hakbang tungo sa mas bukas, may accountability, collaborative governance ng edukasyon sa Pilipinas. Para sa karagdagang impormasyon at upang ma-access ang mga data, mangyaring magtungo sa opisyal na website ng Department of Education o ang www.deped.gov.ph. Ang inyong pakikiisa sa inisyatibong ito ay napakahalaga. Muli, ako po si Teacher Carla. Hanggang sa susunod na usapang dekalidad ng edukasyon.